Good evening mga ka-BBM, mga kadidilis, mga kakamping, mga dilawan, at saka sa mga neutral, isasama ko na rin kayo. Alam ko yung mga neutral, mga ano yan. Naghihintay yan ng last minute bago bumoto. Pag-usapan natin yung talagang talamak na talaga. Na pati yung mga OFW natin sa kung saan talaga nagkakalat na rin ng fake news. Alam naman natin, pagkadidilis, wala tayong magagawa. Talagang gumagawa sila ng paraan. Ako nga, mga kumpare ko, mga kaibigan ko, talagang kung ano-ano na rin ang pinopost nila. Pero talagang nagpo-post sila, puro Facebook, di ba? Sabihin yung hindi. Talagang Facebook sila. Dahil alam nila kasi ang Facebook. Mga kaibigan, nandun. Yung mga kamag-anak, nandun. Mas marami silang mapapaniwala doon. Pero sa TikTok, wala na. Tapos na sila sa TikTok, wala na sila sa Facebook, wala na. Kahit saan, sa X, wala na rin sila. Ang talagang concentrate nila sa Facebook. Pero may yung mga bumoto na raw, bumoto na. Mga OFW, nako, kung ano raw, na sinasabi na yung resibo. Iba daw yung lumabas na sa binoto nila. Abay mga siraulo. Kailan ka ba naman bumoto na may resibo na lalabas yung ibinoto mo? Napakatanga talaga eh. Pagka-didilis talaga, hindi nag-iisip. Nagpe-fake news na sila. Hindi pa sila nag-iisip. Kailan ka binigyan ng resibo ng COMELEC na nandun yung mga binoto mo? Na pwede mong ipakita ron sa nagbayad sa'yo. Halimbawa, binayaran ka ni Digong, binayaran ka ng 10,000 ni Digong, iboto mo yung lahat ng mga kandidato niya. Kailan ipakita mo yung resibo? Kailan nangyari yun sa Pilipinas? Kailan nangyari yun sa ibang bansa? Wala. Hindi nangyayari yun. Dahil hindi mo pwedeng pakita na wala namang resibo na binibigay pagka bumoto ka. Pero ganun katanga talaga yung mga yung mga didilis eh. Yun akala nila pero yung tanga nga. Tanga na nga yung mga didilis. Tanga na yung supporter. Yung mga supporter ngayon, nagpe-fake news na rin. Ganon sila katanga. Anong gagawin natin? Wala. Ganon na utang nila eh. Ang mga utang ng didilis, ganon na eh. Nakita mo sila Amy, si Camille, si Amy at saka si Camille pala. Walang yan. Ayun, lumabas na yung tunay na kulay. Alam na naman natin yun. Alam na naman natin mga PBBM supporter na yung dalawa na yun, talagang hindi mo mapapagkatiwalaan. Di ba? Buti nga, hindi pa lumalabas si Cayetano at saka si Tolentino. Yung apat na yun ang hindi pwedeng pagkatiwalaan sa alyansa ni PBBM sa Senado Yung nga lang, napakabait ng Pangulo natin. Isinama pa rin sila. Kahit na alam ng Pangulo natin na mga traidor, mga walang yan na yun, okay lang. Di ba? Ganun ka supportive, ganun kabait ang Pangulo natin na si PBBM. Di ba? Pero, yung kailangan na rin ng Buti si Atty. Claire Castro ngayon, talagang binabara sila lahat. Pero you know what? It's a little bit too late for this election. Dahil 3 taon na nakaupo sa PCO, sa communication ng palasyo,
puro didilis. Kaya walang ginagawa. Wala kayong naririnig, di ba, sa palasyo noon for the last almost 3 years. Wala kayong naririnig. Dahil kapit pa rin ni Duterte yung mga PCO, yung Presidential Communication Office. Unfortunately, nagtiwala talaga ng gusto si PBBM kay Sara. Binigay kay Sara lahat eh. Yung mga PCO ha. Yun pa rin ha. Please naman, wag mo naman ano yun ha. Wag mo naman sibakin ha. Okay, Sara, bigay ko sa'yo lahat. Ganon din kay Jaime, di ba? Si Jaime, ganon din. Lahat ng tulong binigay niya kay Jaime. Pero nga, si Jaime, wala na talagang pag-asa yung buwisit na yun. Pero yun nga, kahit pa paano, lumabas na yung tunay na kulay niya. Alam na natin ang gagawin natin. Ngayon, kayo mga loyalista dyan, yung mga lolo't-lolo nyo, lolo't-lola nyo, akayan nyo sa pagboto, okay? Kailangan mapanalo natin ang Senado. Kailangan mapanalo natin ang Senado. Number 63, si Tulfo. Number 33, si Lacson. 59, si Soto. Number 1, si Abalos. 50, si Pacquiao. Number 9, si Binay. Si Lapid, isama na rin natin, number 35. Si Revilla, isama na rin natin, number 11. Si Heidi Mendoza, isama natin, please. Si Ariel Quirubin, kahit na medyo siya, hindi siya pumapasok sa pero pag nagkaisa tayo, papasok yan. Number 52, si Ariel Quirubin. Number 5, si Bam Aquino, isama na natin. Number 51, si Kiko Pangilinan, isama na rin po natin. Hindi na po tayo kailangan matakot sa survey. Ang daming pera po ng mga Duterte. Trilyon ang pera nila. Ngayon, sinamahan pa sila ng bilyar na trilyon din ang pera. Bayaran lang ng bayaran yan. Puro bayaran lang ng bayaran yan. Sigurado. Kaya, huwag tayo mawala ng pag-asa. Palagay ko mananalo tayo. Yung mga kandidato natin sa Senado, mananalo. Yung nga lang kailangan magkaisa tayo. Hindi yung iba-iba yung binoboto natin. Okay? Sama-sama tayo. Yung binanggit ko sa inyo mga pangalan, iboto nyo, magkaisa tayo. I-share nyo tong video na to para magkaroon tayo ng chance. Hindi, sigurado panalo tayo. Isama nyo lang yung mga lolo't-lola nyo. Kayong mga loyalista, ha? Isama nyo yung mga lolo't-lola nyo kahit na hindi na makalakad, isama nyo para bumoto. Alam ko naman yun. 2022 nangyari yun eh. Pinakamaraming bumoto noong 2022 sa istorya ng Pilipinas. Dahil ang loyalista lumabas. Ngayon, kailangan lumabas ulit tayo. At sa 2028, talagang bubuhusan natin ang supporter. Okay? Mga ka-BBM, nandito tayo. Hindi tayo matitinag. Okay? Salamat po. Good evening.